sa ilalim ng Pacific Ocean, isang butas na magtitrigger daw ng intense D9 at magdudulot ng napakalaking tsunami na wawasak sa mga bansa. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang isa pa sa nakakatawa, no? Baka nga mas mauna pa yung World War kaysa dito eh. So yun, parang wala na tayong pagpipilian na nakakaasar lang. Kasi pati yung mga bansa-bansa ay nagkakagalit na din. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumustas mga idolo? So, ayun, ngayong video, ngayong araw ay medyo nakakakilabot yung panonoorin natin, ano? Kasi ito ay patungkol sa The Big One. Alam naman natin, kung familiar kayo sa word na The Big One ay Manila yung una nating maiisip kasi nga yun yung sentro daw ng Big One at saka maraming tao doon. So, marami nga daw ang posibleng madedo doon. So, ngayon ay meron tayong nakita na video na mula kay sa iyong araw. Tapos, ang sabi niya dito, The Big One, handa ka na ba? Meron itong pamagat na hindi lang Manila ang apektado. The Big One, hinug na. Bakit hindi ito ibinabalita, Dame? So, yun, na-curious ako. Tsaka, disclaimer lang, di pa natin alam kung ano yung nasa loob ng video ito. First time pa lang natin itong makikita. Kaya yun, kung isa ka sa matatakotin or yun nga, natatakot ka sa mga ganitong usapin ay pinapakayo ko sa inyo na huwag nyo na lang tapusin. Pero kung open-minded ka naman tapos gusto mong ma-aware dito sa usaping ito ay yun, samahan niyo ako. Panoorin natin itong video mula kay Sa Iyong Araw. Sa Iyong Araw, subscribe niyo yan kasi sobrang solid ng mga content yan. Mga ganito rin medyo nakakilabot yung mga content niya. Kung gusto niyo naman mga nakakilabot, diba? Subscribe niyo siya. Tapos yun, ilalagay ko na lang yung link niya sa description sa baba. Tapos yun, kung trip niyo naman yung mga ganitong reaction video na may kasama kayo manood, mag-agree or may mag-disagree sa mga opinion nyo or may mapagkumparahan kayo kung meron din ba kayong kaparihan ng opinion, I don't forget to subscribe Francis Daily. I-click nyo na rin yung notification bell tapos like nyo na rin ang video ito. So ayun, di na natin ito patatagalin. Simulan na natin bago pa agawin ng China. Yun, let's watch this video. Naganap na, umidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Katakot. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at Teka lang sa mga hindi nagtatanong, I'm from Bohol. Tapos yung sa magnitude 7.2 ng Bohol, ramdam ko talaga like sobrang nakakatakot talaga 7.2 pa lang yun ha. That was back 2013 ata yun, October 2013, correct me if I'm wrong. So yeah, tuloy. nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga bulog at nawala ang lahat ng mga bundok. Parang Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao at pinapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Humanda na kaibigan sapagkat ang ating pag-uusapan ngayon ay talaga namang nakakamangha. At talaga ewan ko kung anong nakakamangha dito. So, ayun, naalamin natin kung anong nakakamangha dito kasi para sa akin nakakatakot siya. Na-open sa sinabi ni Sa Iyong Araw, pero yun, I find it nakakatakot lang naman. That's my opinion. So, yeah. Ewan ko kung paano tayo mamangha dito. So, ayun, baka nga merong nakakamangha. Or, siguro mamamangha lang ako dito the way of narration. Hindi sa event. Tuloy. magbubukas sa atin ng matinding kaisipan na tayo ay namumuhay na sa huling Yun. kapanahunan. Sa Iyong Araw, subscribe nyo yan. Tapos yun nga, yung huling kapanahunan, dadating at dadating din naman na yan. So yun, isa lang naman yung dasal natin na sana hindi muna sa ngayon, something like that, diba? So ayan tuloy. Gusto pa natin mabuhay. Ito ang bagong discovery ng mga May balita scientists pa ha? sa ilalim ng Pacific Ocean. Isang butas na magtitrigger daw ng intense D9 at magdudulot ng napakalaking tsunami na wawasak sa mga bansa. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isa pa sa nakakatawa, baka nga mas mauna pa yung World War kaysa dito eh. So yun, parang wala na tayong pagpipilian na nakakaasar lang. Kasi pati yung mga bansa-bansa ay nagkakagalit na din. Tuloy. Isang kamanghamanghang tuklas sa kasaysayan ng Yun. mundo. Ang isang butas na ngayon lamang nakita ng mga scientifico. Ngayon lang? Ika pa sa Science and Future. Isang butas ang nakita sa ilalim ng Basahin na natin karagatan. The ocean hole is called Pythias Oasis. After an oracle who gave prophecies while sitting on hot spring in the Pacific Northwest seafloor that was found only in the recently as 2015. So 2015, mga 8 years ago. Tama ba ako? Futurism reported 5 years? 15. 8 years nga. The new research was published in the journal Science Advances this year that suggests that the water that is almost freshwater like a nature could be sort of tectonic lubricant. Hindi ko naintindihan English.
na magtre-trigger ng mga major earthquakes. Ito ay nakita ng mga scientists sa ilalim ng karagatan. Ito, kaibigan, ay isang particular na butas na sinasabi nilang bad news dahil ang pinakamalakas na earthquake ay mangyayari sa Pacific Northwest ng United States of America sa ilalim ng butas ng karagatan. Sa isang press release, ang mga researchers galing sa University of Washington ay binanggit nila na ang butas sa karagatan They found a leak at the bottom of the ocean. They say the next big earthquake could take this whole bottom of the city. Tapos meron pa mga studies so yun meron nga ipinakita sa sayong araw na mga sources dito So ayun men, katakot men tuloy. ay situated sa coast sa US state ng Oregon sa taas ng Cascadia Subduction Zone Fault. Ang leakage na ito ay nangyayari na at ito ay isang magandang sign na hinog na ito at Ba't may magandang sign na hinog na? Di ko talaga maintindihan. Siguro sinabi niya magandang sign kasi nalaman natin na meron ng mga ganyan. Tapos yun nga, nakalagay naman sa title, diba, na bakit hindi ito binalita. Ito din yung pangit kasi hindi binalita. Tuloy. Una ng isang napakalakas na earthquake. Sabi pa ng mga scientifico, ang butas sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na PTS Oasis. Ito ay pinangalan pagkatapos sa isang oracle na nagbigay ng propesiya habang siya ay nakaupo sa hot spring sa Pacific Northwest seafloor at nakita ito noong 2015 lamang. At ngayong taon mga kaibigan, isang journal ang nag-update ng patungkol sa butas na ito na nag-advance na ang posibilidad na ang pinakamalakas na earthquake ay magaganap na dahil nakitaan nila ang mga tectonic lubricant na mga sinyalis mga kaibigan na matitrigger na ang matinding earthquake na ito. Damn. Yun din yung isa sa nakakatakot men. Kasi yung earthquake sobrang hirap din i-predict nun Tapos yun nga hindi tayo or malabo tayo maging handa sa mga ganyan-ganyan. Buti sana kung madadala sa pagtago sa ilalim ng mesa, di ba? Pero hindi ganun Hindi siya applicable sa lahat. So ayun magdasal talaga tayo kasi wala yung nasa itaas lang talaga ang may hawak niyan. I mean, kung hihilingin naman natin sa kanya yan ay posible pa rin naman niya tayong pakinggan, di ba? So ayun, magdasal lang tayo. Katakot. Tuloy. Binabanggit nila na ito raw ay aabot ng magnitude 9 sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamalakas na lindol na ating naranasan ay magnitude 7.8. 7.8 sa amin kasi sa Bohol 7.2. Nangyari pa noong 1800s. Ngunit ang nakakamangha mga kaibigan, hindi lamang sa United States magkakaroon ng problema sapagkat lahat kung sakali na mga plates sa buong daigdig, lalong higit ang Pilipinas dahil yun lang, kasali ang Pilipinas, men. Sabi ang laki pala ng sakop niya, Tuloy. Tayo ay kabilang sa Pacific Ring of Fire ay madadamay din sa matinding earthquake na ito at magiging hudyat upang matrigger ang tinatawag na Big One sa ating bansa. So yun lang. Dahil nga daw kasali tayo sa Pacific Ring Fire, Yung Pacific Ring Fire ata sa pagkakaintindi ko ay yun yung daanan ng mga lindol or something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Tapos, yun. Ang sabi nga ni Sayong Araw dito, alam naman natin na meron ngang parating na the big one, pero ang sabi niya dito, kung sakaling nga daw na mauna yung lindol sa kanila, maaring matrigger din yung sa atin dito. So, maaring mapaaga siya. Or yun nga, yung the big one, pinag-uusapan na din naman yan dito sa Pilipinas na dadating din talaga yan. At papalapit na or malapit na, ewan ko. Oh, damn, dasal-dasal talaga. Dahil tayo ay kabilang sa Pacific Ring of Fire, ay madadamay din sa matinding earthquake na ito at magiging hudyat upang matrigger ang tinatawag na Big One sa ating bansa. At binabanggit ng mga scientifico, ang the Big One na ito ay kikitin 100,000 ng libu-libong mga tao na malapit sa mga fault line ng Pacific Ring of Fire. Kabilang na nga dito ang Metro Manila at ang buong NCR. At kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa pahayag chapter 17 na mahahati sa tatlong bahagi ang mga lungsod na kung ating mapapansin, ito ay epekto ng matinding earthquake na hindi pa nangyayari sa buong... Grabe, nakalagay din pala siya sa Bible na mahahati sa 3 beses yung lupa. So yun nga, earthquake nga yung ibig sabihin nun. Kasi alangan namang sibakin nung ng tao. Kasi alangan namang sibakin yun ng tao, di ba? Damn, I got chills, man. Sang katauhan, ayon na rin sa pahayag chapter 17. Kaya naman, nais ng ating Panginoon na tayo ay maging handa. Tunay nga mga kaibigan na malapit na tayo sa katapusan ng mundo. Hindi na magtatagal kaibigan ang ating mundo. Nais ng ating Magbago Panginoon tayo na manampalataya tayo sa Kanya. Yun lang, grabe men, nagbabibrate or kinikilabutan ako. Nagugusbumps yung buong katawan ko. Kakatakot Pero yun nga, ika nga nila sa mga religious persons na kung
buo naman yung pananalig mo sa Diyos, tapos yun nga, nagdadasal ka or inialay mo na yung buhay mo sa Kanya, hindi ka naman daw matatakot sa mga ganito. Pero yun nga, matatakot pa rin talaga tayo, no? Kasi siguro yung sa pain, alam naman natin yung katawan natin ay nakakaramdam talaga ng sakit yan, men. Kahit ako nga, no, kung ako ang tatanungin, wala lang naman, okay lang naman ako na dumating na yung katapusan ng mundo. Yung iniisip ko lang yung pain na maramdaman ko ba. Halimbawa yun, madaganan ka pa ng mga something like that, tapos unti-unti pa yung pagkawala mo, di ba? Okay lang sana kung isahan lang ba, like mahulog ka agad dun sa parang something like that na hindi ka na nagdudusa. Pero yun lang yung yung concern ko dyan sa end of the world, yung katapusan ko, yung makakaranas ako ng grabing pain. Pero yun, ipagdasal lang natin, di ba? Di naman natin hawak yan eh. Dali. Ang ating mundo ay hindi ligtas. Huwag nating mahalin ang Tama. mundo o anuman ang nasa mundo. Tama. Kundi ang tanging mahalin Ang lamang Diyos. natin ay ang ating Tama, Panginoong men. Diyos. Isama natin ang ating buong Yes. pamilya na katulad sa nangyari kay Lot ay itinakas niya ang kanyang mga anak palayo sa mga Tama. syudad. Nais ng ating Panginoon na ilayo natin ang ating pamilya sa kasamaan ng mga syudad sa ating Damn. daigdig sapagkat hindi ito magiging ligtas. At nawa ay makita natin ang fortress, ang kaligtasan natin na makakamtan lamang natin sa piling ng ating Tama, Panginoong men. Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga Purihin. kaibigan. At salamat sa iyong panonood. So ayun, malinaw naman na yung sinabi ni sa yung araw. Meron din naman siyang basis, hindi niya naman yun basta-basta lang na conclusion, di ba? Or opinion. Kasi meron naman siyang mga sources na nakikita, tapos international pa, may mga scientists pa nga na nag-ano doon sa info na yun, di ba? So yun lang, posible talaga siyang mangyari, guys. Ang sa atin na lang talaga is magdasal tayo na naway pahabain pa niya yung buhay ng mundo natin or ma-enjoy pa natin itong mundo na gawa niya ng ating Panginoon, di ba? So, yun lang naman yung way natin. Kumbaga, dadating din naman tayo sa time na mawawala tayo dito sa mundo. Pero yun nga, sana ma-enjoy din natin or ng mga bago pa natin generation, di ba? Something like that. So, ayun lang, magdasal lang tayo. Got chills. Nakakatakot siya, pero yun, kung mangyari man, wala tayong magagawa dyan kasi yun, hatol na yun eh. Nakasulat din yan sa Biblia, di ba? So ayun, anong komento mo patungkol sa usaping ito? Kung natakot ka ba or ano ba, mas lalo bang tumibay yung paniniwala mo? Comment down below yung opinion mo. Open-minded lang tayo dito, guys. Wala tayo mga hate or ano. Nakakatakot siya pero yun nga, hindi din natin malalaman yung mga ganitong mga balita, diba? Kasi yun nga, hindi binalita. Mas mabuti na rin ganito na medyo handa tayo or mayroon tayong clue, may kaalaman tayo sa mga ganitong bagay, diba? Para naman hindi tayo magugulat. Hey! Tapos yun, nandun ka pala sa banyo, hubad-hubad ka. Di mo napaghandaan. So, ayun, hanggang dito na lang. Sa iyong araw, subscribe nyo yan. Grabe din yung mga content niya. Natatawa din ako dun sa nakakamangha. Nakakamangha. So, ayun lang. Subscribe nyo sa iyong araw. Bisitahin nyo yung link niya sa description below. Tapos yun, Francis Daily. Subscribe nyo yung channel natin kung nasiyahan kayo sa reaction video. Subscribe nyo yung YouTube channel natin kasi gumagawa tayo ng mga ganitong mga reaction video. Nakahanap tayo ng video dito sa YouTube. Tsaka, yun, may goal din kasi ako na gagawa ako ng 1 million reaction videos. Ang taas ng pangarap. So, yan. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe. Francis Daily. Click on the notification bell, like, and yeah, Francis Daily out.